Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Chin, this is my first time writing you. Actually, nagbagong isip ko. Ayoko sanang i-share ito. But just call me Carmina. To hide my own or my personal identity. I just wanna share this story of mine. Para kapulutan ng aral, may nakilala akong isang lalaki. I met this kind, very kind, caring, napaka-generous, according sa kanila, at gwapong lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Ramon. I fell in love with him very soon after meeting him. Sa loob lang ng isang buwan, nahulog ng tuluyan ng loob ko sa kanya. He seemed to fall in love with me as well. At least, yan yung sinabi niya sa akin. Yun din naman ang pinapakita niya sa akin, napaka-caring niya. Sabi ng iba, napakaswerte ko daw. Nasa kanya na ang lahat ng isang ideal man na hinahanap ng isang woman. After 2 months of being together, his personality began to change. Nag-live-in na kasi kami, Chin. Pinilit niya akong mag-live-in na kami para mas makilala daw namin ang isa't isa. And true enough, dahil nakilala ko siya in just 2 months. He slowly pushed my boundaries. Yung akala kong napakabuting tao niya, 20 times siguro na worst ang behavior niya. Sa pagkakilala ko sa kanya, very worst, Jean. Malayong malayo sa unang pagkakilala ko sa isang katulad niya na si Ramon. Alam mo yung para akong detective. Maraming ginagather na mga clues, mga parang nag-iimbestiga kung sino ba talaga siya, kung bakit siya ganyan, ganito, anong ginagawa niya, kung bakit napaka-worst niyang tao. At sa dinami-dami ng nag-gather ko, na background niya, na mga ebidensya, that led me to better understand the type of person he is. But I could never fully understand him or make sense of his behavior. Wala akong konkretong ebidensya kung ano yung mga wrongdoings niya, anong mga pinagagawa niya sa buhay. And after confronting him about some of the things I found out, na kesyo marami pala siyang naka-live-in na nung una. At parehong mga iniwan siya dahil obsessed daw siya. Napaka-playboy niya at dati daw siyang drug addict. Nung kinonfront ko siya, he always had a good reason or excuse. Even when I found multiple phone numbers sa phone niya na mga escorts, Jean. Isa siya sa mga, alam mo na, nagbebenta ng laman. Marami siyang kliyente. Mga matatandang dalaga o kaya'y matatandang mayayaman. Mga balo, I mean byuda. At maraming tumatawag sa kanya. Nung tinanong ko siya, bakit ang dami niyang kliyente? May client 1, client 2. At marami pang numbers sa phone. Medyo nagulat siya. Wala daw akong karapatang magtanong sa private life niya. I even reached out to one of his clients na parang escort din. Tinanong ko, nag-usisa ako, at marami akong nalaman. Oo nga, Chin, bago ko pa siya nakilala, nagbebenta na siya ng laman. Binibenta niya ang pagkatao niya sa mga biyudang naghahanap ng kaligayahan.
ko lang alam na kami pa rin, nagli-live-in na kami, marami din pa pala siyang nakakasiping maliban sa akin. Madalas, I thought I was going crazy because he kept me off balance. There were some times where I caught him lying about where he was or he was with or who he was with. But then other times, even for a week or so at a time, he was being honest. Pero para bang ilaw na nagfa-fluctuate din. Between being his original kind, being his very sweet, being a generous person. Ang kabaliktaran nun, isang very cold, manipulative, laging galit, aburido, at walang pakialam. Someone who I did not recognize him from the man I fell so deeply in love with. I finally caught him cheating one day, Chin. Nung nanghiram siya sa akin. May kotse kasi kami, pero sa akin yon second hand lang. Iniram niya sa akin ng susi dahil may pupuntahan daw siya. Sabi niya, manonood daw sila ng basketball sa isang gym. But I found out instead of going to the basketball game, ginamit niya ang sasakyan ko sa pag-pick up ng isang kliyente niyang byuda. Sinundan ko sila, papuntang biglang liko sa isang motel. Kitang-kita ko ang sasakyan ko. Kitang-kita ko ang pagbaba niya at ang pagbaba ng isang byuda. Para bang sa pagiging investigador ko sa sarili ko at sa kanya, para bang may tumulak sa akin para puntahan ang sasakyan na yon na iniwan nila. Dahil naka-close na yung parang roll-up ba. Sinimulan na siguro nila ang kanilang loving. And something told me to see if baka mayroong nakitang ebidensya or naiwang ebidensya sa loob ng sasakyan ko. So I walked over, unlocked the door, at nakita ko iniwan niya ang isang phone niya sa passenger seat. Kinuha ko yun, and I started scrolling through it. Ang dami kong nabasa mga flirtations or flirtatious text messages mula sa iba't ibang mga babae. Tapos meron pang bagong dating na mga messages. So I responded to that woman. Kunyari, ako yun. Tapos sabi ko, punta ka sa ganito, ganyan. Tapos inantay ko na makalabas sila. Tapos nung nakasakay na siya, tinawagan ko siya. Sabi ko, san ka? Sabi niya, pauwi na ako. Napaka-sweet pa niya. Na-excite naman ako. Yun ang feeling na pinaramdam ko sa kanya. Kunyari, excited akong umakauwi siya. Tapos tinawagan niya rin ako if kailangan ko daw ng anything from the store. Gusto ko ba daw ng pasalubong or what? Ano to? Every time pala na magiging sweet siya sa akin, may ginagawa siyang milagro. Siguro nga, malaki-laki ang naraket niya sa biyudang yon. Parang nandidiri ako, Chin. Hindi ko ima-imagine na ang kasiping ko sa gabi ay iba't ibang babae na ang nakasiping. Hindi ko alam kung may sakit. Baka mahawa ako ng STD o worst, AIDS. Sabi ko pa, pabili ako ng ganito, ganyan. Para mas maunahan ko siyang makauwi at nang madatnan niya ako. Hindi ko alam kung palalayasin ko na siya or i-confront ko siya pagdating niya. Or tatawagan ko yung ibang mga babae para magkaharap-harapan na. Alam mo ba, Chin, pinicturan ko lahat ng mga messages niya. Ni-screenshot ko, sinend sa akin, dinilit ko. At
na forward sa phone ko lahat ng ebidensyang kailangan ko. And then nakauwi siya. Dumiretso ng bedroom. Lumabas ako ng bathroom at nakita ko siya na nakahiga na sa kama. Yung phone niya na yung lagi niyang gamit, yun lagi yung pantawag niya sa akin. Wala siyang kaalam-alam na ang isang phone niya ay nasa akin. Ang phone niya na ginagamit niya sa mga kliyente niya. Sabi ko, nagtanong ako. I asked him if he had fun sa basketball. He said, as much fun as you can have at a basketball game. Siyempre, enjoy. And then I said, makinig ka. Paparangkahin na kita. Sinundan kita sa motel na pinuntahan mo. Ngayon tatanungin kita, anong klaseng basketball ang ginawa mo sa motel? At nagkaroon ka ng sobrang fun. Anong klaseng pagsisinungaling at pagtataksil ang ginagawa mo sa akin? Ang sabi niya pa, Chin, galing daw sila talaga ng basketball. Pagkatapos, dumiretso sila ng motel kung saan ang mga kasamahan niya, puro daw sila lalaki. At siyang nag-party-party. Kasi stallion party daw yun. Ikakasal na ang kanyang kaibigan. Kaya puro lalaki daw. Pero dahil medyo malaswa daw ang kanilang party, sa motel daw sila pumunta. Ang sabi ko, Chin, makinig ka, sabi ko. Anong party? Anong mga lalaki? Mula bahay hanggang motel sinundan kita. Walang basketball. Ang nakita ko, ikaw at ang isang byuda. Magde-deny ka pa ba? And then simula siyang nanigaw sa akin. Naka-PI pa siya sa akin, Chin. Gusto niyo na akong suntukin. Dahil huling-huli ko na siya. Wala na siyang ibang excuses pa. Dahil nasukol ko na siya, idinaan niya sa galit. Para bang ako pang may kasalanan kung bakit sinundan ko siya. And I don't know, nagkasigawan na kami. He denied sa anong mga ginagawa niyang kahit huling-huli ko na siya. Sobra akong na-frustrate at na-upset. Ang dami niya pang sinabi. Wala na daw akong pakialam kung ano ginagawa niya sa labas. Ang sabi ko nga, bakit ikaw nakikialam ka sa buhay ko? Halos ayaw mo na nga akong ipaharap sa ibang tao. Sino pa ba ako? Nag-live-in pa tayo kung wala lang din namang pakialaman sa isa't isa. So mabuti pa, maghiwalay na tayo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pero lumabas siya ng bahay. Tinalikuran ako. Panaiiyak lang ako. Halos maligo na ako sa mga luha ko, Chin. Sobrang sising-sisi ako at nakipag-live-in ako sa kanya. Nag-start akong mag-impake. Pero nadatnan niya ako at lasing siya. Itinago ko muna ang mga bagahe ko. Ayokong madatnan niya akong nag-alsa balutan. Aalis ako ng bahay na hindi niya makikita at hindi niya malalaman. Pagod na ako kasi. Sa ilang buwan lang, nakita ko na at nakilala kong sino siya. Malayong malayo sa kinagisnan at kilala ng mga kaibigan ko na akala kong mabuting tao. Sunday morning, nakaupo ako sa gilid ng bed. Nagre-reflect. Tapos parang nanginginig na ako sa kakaiyak. Kasi pakiramdam ko, nahawaan na ako ng STD.
Sinabihan niya akong ano na naman daw ang drama ko sa buhay. Imbes na mag-apologize siya, ang dami niya pang sinabi sa akin na hindi maganda. Na kesyo ganito, ganyan. Dapat tanggap ko daw siya kung ano siya. Ang sinabi ko naman, kung hindi pa kita mabubuko, hindi mo rin naman sasabihin. Dapat bago ka pa nanligaw, sinabi mo sa akin ang nakaraan mo. Sinabi mo din sana sa akin na may pamilya ka na palang iba at lumalabas na kerida ako. Kabaliktaran ng pagpapakilala mo sa akin. Chin, hindi ko ginustong maging homewrecker. Hindi ko ginustong maging isang kabit. Kung alam ko lang, hindi ko sana papatulan ng isang kagaya ni Ramon. Alam mo ang ginawa ko, Chin? Sabi ko, may STD ka, no? At nahahawa ako. Nagpa-check up ako dahil ibang-iba na ang pag-ihi ko. May nakikita na ako't napapansin na kakaiba sa mismong organ ko. Kaya ako umiiyak dahil hinawaan mo ko. Sinampal niya ako, Chin. Bakit ko daw siya sihisihin kung nagkakasakit ako? Gusto ko na siyang report sa pulis. Ipa-blotter. Gusto ko nang umalis ng araw na yon, ng mismong oras na yon. Pero bigla siyang umiyak, lumuhod sa harap ko. Huwag ko daw siya iwan. Ako lang daw ang tanging tatanggap sa kanya. He was just a horrible person. I never felt a love like that before nung una kaming nagkainlaban. Pero ibang-iba siya. Hindi siya yun. Kaya ang ginawa ko, tuluyan ko siyang nilayasan. For the next 3 days, tumawag siya sa akin, nag-reach out siya sa akin, begging me to take him back, asking to talk and meet, telling me how wrong he was. Pero may kasalanan din daw ako. Pero ang sinabi ko, hindi na pwede dahil hindi ka naman matitigil sa ginagawa mo. Alam ko patuloy mo pa rin gagawin. At hanggang kailan ako maghihintay na magbabago ka? Yung magkakaroon ako ng AIDS? Hindi na. Pero Chin, inaraw-araw niya ako hinihintay sa labas ng bahay. Inaabangan sa pagpasok sa trabaho ko. Paulit-ulit, nagpapaulan, nagpapainit sa araw. Hindi na ma-drawing ang itsura niya sa kakaintay sa akin, begging me to come back to him. Ayoko nang madadala pero naaawa ako sa kanya. Kaya please advise me. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagsasabi siyang magbabago na siya pero natatakot ako. Paano na rin ako dahil nagkakasakit na ako? Hindi ko na makuhang sumiping pa sa kanya gayong alam ko. Marami pa siyang kliyente. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ng asawa niya sa akin oras na makita niya kami at mabuko kami. Ayoko namang maging isang karida niya. Pero naaawa ako, kaya sana'y payuhan niyo. I'm afraid with all those months of our relationship I was in will always haunt me. More for the emotional abuse I suffered rather than him just cheating on me. Please advise me. Hanggang dito na lamang. Ang inyong kamags. Always. Carmina. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo,
may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.